Kamusta po muli mga tambay? Hello po, kamusta po tayo? Muli po si Kamanong po ito sa Tambayang Makabayan. Kinukumentohan ni Kamanong. Ito po, meron po tayong kukumentohan mga tambay, isang balita po. Lalo po ngayon, nalalapit na po ang eleksyon po natin, di po ba? Ang midterm election po natin next year, 2025. Ito po, ang presidente po, talagang kumukuha na ng isang damukal na mga kaalyado dahil po sa nalalapit na siyempre po kailangan niya magpalakas di umano na mga kaalyado para lahat ng kanyang sinasabing plano sa ating bansa matupad niya na walang kokontra mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag ng balita about po sa nalalapit na halalan next year mga tambay. May mga kinakausap na raw na partido si Pangulong Bongbong Marcos para sa binubuong koalisyon para sa 2025 midterm elections. Kabilang dyan ang Lakas CMD, National Unity Party, Nationalista Party, at Nationalist People's Coalition. Sinabi yan ng Pangulo sa oath-taking ng 33 bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Hindi kasama sa kanyang binanggit ang partidong Hugpong ng Pagbabago o HNP ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang opisyal ng PFP, bukas silang kausapin ng HNP. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Yan po mga tambay. Hindi po natatakot dyan ang mga Duterte, mga tambay. Kahit pagsama-samahin na po nila lahat ang partido sa buong Pilipinas, wala pong matatakot at hindi kinatatakutan po ng Duterte yan. Kasi nangyari na po yan sa panahon po ng ama ng Vice President, mga tambay. Di ba? Walang masyadong partido po, ni hindi nga kilala ng mga Pilipino masyado ang dating Pangulong Duterte, di ba? Hindi po siya ipinanalo ng partido, mga tambay. Kaya lang siya nagkaroon ng partido, real talk, nung maging presidente na siya. Nagpuntahan na po sa kanya lahat, di ba? Ang mga partido. Isa lang ang partido niya, di po ba? Isa lang, di ba? Pero, sumama lang sila, di ba? Lalo na nung nakikita po, nung halalan at tumataas na po paunti-unti ang rating ni PRRD. Di ba? Naungusan niya na lahat ang kalaban niya, di ba? Nandiyan po sila Binay, si Grace po, di ba? Si Rojas, di ba? Talagang doon po, dahil ang politika sa ating bansa, sinasabi nga ni Kamanong, ang paboritong prutas, di umano ng mga politiko, balimbing, mga katambay. Balimbing. Di mo ba? Kahit sino po ang nasa pwesto, naglilipatan po yan, di ba? Lipat na lipat. Lahat po ng kaalyado, lumipat. Nung panahon ni Pinoy, lumipat kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Nasa kanya. Ngayon, nakakanino? Nakay PBBM, mga katambay. Kasi nga, inuulit ni Kamanong, ang walang kamatayang prutas na paborito ng mga politiko, balimbing, mga katambay. Balimbing. Natawa lang si Kamanong. Kaya yung mga prutas ng balimbing sa ating bansa, kailangan hindi mawala. Hindi kailangan mawala yan. Paramihin pa ng paramihan dahil paborito nga di umano ng mga politiko. Kaya wala kakaba-kaba po, lalo po si Kamanong. Hindi po iniintindi ni Kamanong ang alyansa, kahit mahigit pa 30 yan na partido. Gawin na pong 1,000. Lahat ng partido sa buong Pilipinas, pagsama-samahin na po ng administrasyon natin ngayon, mga tambay, dahil hindi naman ipapanalo ng partido ang isang pangulo at isang senador. Ang kailangan po ng isang senador para manalo ka ay mahigit 10 milyon pataas. Ang partido po ba, meron ba 1 milyon yan, mga tambay? Puro politiko yan. Napakalit na porsyento lang yan. Saka paano mo ipapanalo, di umano, gamitan natin ng logic, mga tambay. Paano mo ipapanalo ang isang administrasyon na ang performance ipababa? Pababa. Mataas nung unang taon, kalagitnaan ng bago dumating ang pangalawang taon, bumubulusok na pababa ang approval at trust rating ng Pangulo, ng House Speaker, ng Senate President. Sila magkakasama, mga tambay. Magkakasama sila. Tapos, yung problema ng may hirap ng Pilipino, hindi nasusolusyonan na ng 2 taon. Unang-una, yung pangarap na bigas na 20 pesos, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi umabot ng 50 yan.
30 plus lang ang pagkaing mahirap. Yung pinaka-pagkaing mayaman, 40 plus lang. Ngayon, magkano na ang pagkaing mahirap, mga tambay? Yung 30 plus. Ngayon, kulang 60 na. 50 plus na ang pagkaing mahirap. Ganun na po ang itinaas. Yung pagkaing mayaman, yung papunta 80 na yon, yung pagkaing mayaman. Kasi yun yung pinakamasarap. Di mo ba? Tapos dadaanin tayo sa mga, alyansa ng mga partido. Pambihira, di umano, mga tambay. ang mga Pilipino, gising na yan. Pag binigyan mo ng ayuda yan, kukunin nila ayuda. Pero iboboto niyan yung makakatulong pa sa kanila, hindi yung nagbibigay na ayuda, mga tambay. Ganyan ang mga Pilipino ngayon. Hindi mo na basta-basta masusuhulan yan, mga Pilipino. Matatalino na ang ating mga kababayan ngayon. Tatanggap lang ng tatanggap yan. Pero boboto niyan, yung majority pa rin ang iboboto niyan, yung alam nilang makakatulong sa bansa. Hindi yung di umanong puro corruption di umano at puro pagnanakaw di umano ang ginagawa. Di mo ba? At napakataas ng problema ng bansa. Tapos meron pa tayong problema sa West Philippine Sea na parang di umano ginagamit tayo ng dalawang dambuhalang bansa na nag-aaway sa pagiging powerful na number 1 nila. Di ba? Ang China at ang USA o ang US, di ba? Na talagang tayo yung wag naman sana magamit para mag-mitya ang digmaan. Dahil nakikita naman natin yan, talagang yung problema ng US at China, talagang number 1 pagiging number 1 sa buong mundo. Di ba? Alam naman natin na Amerika laging gusto number 1, laging number 1. Kailangan walang maging isa pang number 1, di ba? Kaya komento lang po ni Kamanong. Kung paniwalaan niyo po si Kamanong, okay lang. Kung hindi naman po, okay lang din po dahil komento ko lang po 'yun. Kaya nga po hindi po nababahala una-una ang mga Duterte diyan at pangalawa si Kamanong hindi nababahala dahil nakita naman po natin, mga katambay, ang naging nangyari sa panahon ni dating Pangulo. Ibinoto siya ng mga Pilipino, hindi ng mga politiko. Walang sumamang politiko diyan, mga tambay. Wala, di ba? Dahil nung panahon niya hindi nga natin kilala yan, di ba? Ang sikat na sikat nung panahon na si Binay. Kaya nga lang po, nabinay. Nabinay Kaya nga po, tapos Rojas, di ba? Yung hinawakan ng dating Pangulong Pinoy, talaga ang manok niya si Rojas. Doon po binuhos lahat ng asset ng gobyerno kay Rojas, pero olats pa rin. Olats at sandamukal na partido ang kasama ni Rojas noon, mga katambay, isang damukal. Pero hindi nanalo sa taong bayan. Tapos ngayon, si BP Sara, ang iiwanan nyo, yung hugpong ng pagbabago, iiwanan nyo yung binoto ng majority ng Pilipino na mahigit 32 million botante at nadadagdagan pa dahil yung mga nakaraang survey, di ba, pati mga kabataan, ang nagugustuhan nila, nagpe-perform ng napakaganda sa bansa, ang BP Sara lang, mga tambay. Siya ang binibigyan ng mga halos kabataan, nasa middle class na mga mahihirap, at pati mga matatanda, senior, karamihan po ng approval at trust rating po ng Pilipino, kay BP Sara. Tapos iiwanan kasi wala nang unity. Wala na. Wala nang unity, mga tambay. Wala na. Kasi inumpisahan po ng pinsan, mga katambay. Yung pinsan sa Kamara. Kasi sabi nila, nag-aambisyon daw. Kaya umpisa pa lang, binakbakan daw. Binakbakan sa Kamara. Siniraan, mga katambay. Atin-atin lang to, mga katambay. Huwag na huwag niyo sasabihin sa iba. Sikreto natin to, mga katambay. Siniraan daw. Sa confidential fund. Doon dinikdik. Pero ngayon, sila nagkakaproblema, mga katambay. Yung sumisira sa mga Duterte, sila ngayon ang malaki problema, mga katambay. Di po ba? Allah, dami nilang issue ngayon. Yung di umano natuklasan ni SAS, mga katambay. Sa Congress, sa Senado, atin-atin lang yun, mga katambay. Yung kilalaking extraordinary nila, alam ng Pilipino yun, mga katambay. Yung sobra-sobrang travel pa na minakulong pang angkor. Dahil nagtanong lang at nasara pa istasyon nila, atin-atin lang yun. Alam nyo yun, di ba, mga tambay, na hindi nila sinasagot yun. Pero sila magkakalyansa, mga tambay, magkakasama sila. Alyansa. Di po ba? Ibig sabihin, iisa raw kulay nila. Di umano, mga tambay, iisa kulay.
Kaya magkakasama. At iisa rin daw ang gawain. Di umano, mga katambay, di umano. Di po ba, mga katambay? Ay nako. Kaya lahat ng problema na nagbigay, ang binigay nila at yung problema na binibigay nila sa Duterte, sa kanila po bumalik lahat, mga katambay. Sila ang nagkaroon ng problema sa mga Pilipino, di ba, sa atin, mga katambay. Yung ginawa nilang napaagang pamumulitika at binakbakan at sinisiraan ng Duterte para hindi makabalik sa pwesto na gusto nila. Sila lang, di umano, mga katambay, sila lang. Dahil nga, sinasabi, medyo gahaman daw sa kapangyarihan, mga katambay. Nung makatikim ng power daw, ayaw nang pawalan. Yun ay sabi ng mga marites daw yun, mga katambay. Marites. Kaya si Kamanong dinadaan na lang sa tawa, mga katambay. Pilipino ang magpapanalo sa Vice President at doon sa mga senador na nakikita natin na nagtatrabaho, di ba? Kahit anong paninira ng sinasabing magkakasama na sila at magkakaalyado, dahil nga pagdating sa politika, walang forever dyan. Pangalawa, hindi nagbibigay ng mga trust yan. Saka, yung mga politiko, sinasabi nga, walang permanenteng partido yan. Di ba, mga katambay? Dahil ang paboritong prutas, balingbing daw, mga katambay. Balingbing. Kaya, tingnan na lang po natin, mga katambay. Tingnan natin kung sino magpapanalo sa kanila. Yung partido nila o yung mahigit 100 milyon na mga Pilipino, mga katambay. Wala pang 1 milyon yan. Pag pinagsama-sama mo yung mga politiko na yan, mga katambay, para magpanalo ng isang senador. Di ba? Banatan nyo si Kamanok. Kung hindi totoo sinasabi ni Kamanok, momentuhan nyo at banatan nyo, tirahin nyo, mga katambay. Dahil si Kamanong, ang komento, walang nagpapanalo sa isang politiko, lalo sa national, na kailangan mo ng boto na mahigit 10 milyon pataas para manalo ka senador, mga katambay. Hindi kaya ng mga sinasabing mga alyansa yan. Lalo kung ang administrasyon mo ay napakaraming problema, lalo sa droga. Paano magpapanalo yon, mga katambay? Sige nga, itataas ng kamay ng isang presidente ang kanyang i-endorsong politiko, lalo senador. Samantala yung nagtataas, sasabihin ng mga Pilipino, ako, itinaas ika ng presidente na may issue, na droga, adik. Di sasabihin ng mga Pilipino, di umano, adik din yung tinaas. Dahil adik daw yung nagtaas di adik din yung tinaas. Kaya, mabigat po, madikit. Kung ako man ang politiko, hindi ako didikit, di umano sa Pangulo. Dahil may issue siyang droga Di ba? May issue siyang droga para sumama ka na sabing partido ka, tapos tataas ka ng isang drug user di umano na presidente, masisira kredibilidad mo no, di ba, mga katambay? Komento ko lang po yung mga katambay. Kung paniwalaan nyo hindi, komento ni Kamanong yon. Yan lang po, mga katambay. Ang napunta na po tayo sa prutas na balingbing, mga katambay. Nagpapaalam po at nagpapasalamat po muli sa naagusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok. Tambayang Makabayan, kinukomentuhan ni Balingbing. Hindi pala Balingbing, Kamanong. Paalam. Bye-bye.